ang usap. Isa sa pinaka-kontrobersyal na ahensya ng gobyerno ay DOH. How did you survive? Pag mali. Mananagot ang gumagawa ng hindi tama. Nanilbihan ka sa gobyerno, nanilbihan ka sa taong bayan. Pero ngayon ang dinig namin ay tumatawid ka sa party list na HEAL PH. Kumakatawan ako sa mga boses ng marami na hindi nila alam ang kanilang karapatan sa kalusugan. Ano ang gusto ng HEAL PH? Gusto ko, healthy ka. The Interviewer. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to The Interviewer. Tonight, our very special guest is someone very familiar to Filipinos because he's been very active in the health sector. Former Undersecretary of Health and has worked under 7 presidents. At ilang Secretary of Health? No? 18 Secretary of Health. 18 Secretary of Health. Please welcome Dr. Eric Tayag. Doc Eric! Magandang gabi, Tito Boy. Maraming salamat. Maraming salamat. Diretso na ako because nanilbihan ka sa gobyerno, nanilbihan ka sa taong bayan bilang isang doktor, bilang isang opisyal ng gobyerno. Pero ngayon ang dinig namin ay tumatawid ka sa party list group na HEAL PH. Ang kwento, paano nangyari ito? What convinced you to go into politics? Tell us your story. Alam mo, inahalin tulad ko yung aking 35 long years sa Department of Health. At ako'y kare-retire ko lang nung 1 taon, Tito Boy, Abril, as Undersecretary of Health. Sabi ko ay ako'y mananahimik na. Ako nga ay binigyan ng pagkakataon na gano'n, 35 years, at nakapagsilbi naman tayo. Hindi naman sa tinataas ko yung bangko ko ngayon, ako naman ay nakapagbigay ng ambag sa public health. Pero unang-una, Tito Boy, San Lazaro muna ako, 10 taon ako doon. Ang pangarap ko lamang ay maging director ng San Lazaro Hospital. So hindi ko akalain na bukod sa ako'y infectious disease specialist at epidemiologist, ako ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa ibang bakod, yung public health. Ngayon naman, marami nagtatanong sa akin, ba't politika? Alam mo, Tito Boy, nang inimbita ako ni Dr. John D. Flavier, yung unang nominee namin sa HEAL PH party list, sabi ko, John D., ayoko. Hindi naman sumagot kagad si John D., tatawag ako ulit, Eric. Tinawagan ko yung mga kapatid ko sa Amerika, nanggalit sa akin, Tito Boy. Ito talaga sinabi nila. Oo. Nag-retire ka na, manahimik ka, enjoy, samahan mo si Mami. Kasi 91 years old na, Mami ko. Ngayon, alam mo ba na ang politika ay isang kawali ng kapal ng uling na kahit anong hawak mo, mauulingan ka. Sige kuya, ang puti-puti mo. Malalim po yung sinabing yun. Napakalalim. Kapatid ko. Ngayon, sabi ko, magsisimba ako kay Sacred Heart at hihingi ako ng sign. Sasabihin ko sa inyo kung itutuloy ko to o hindi. 1 oras pa lang bago mag-umpisa, nasa simbahan na ako, Tito Boy, tuwing linggo yan. Sabi sa akin, Dr. Tayag, kayo ulit ang magbibigay ng offertory puron. Dadalhin niyo po yung wine. At si Josie, yung dati niyo nang kasama, sa kanya po yung chalice. Sabi ko, o sige, hindi ko naman binasa, Tito Boy, na sign yon sapagkat dati na namin ginagawa. Kaya lang, Tito Boy, bumulong sa akin si Josie. Sabi niya, nagtitinda ng biko yun eh. Sabi niya sa akin, Dr. Tayag, nahihiya ako. Bakit? Kasi yung sobrang binigay sa'yo, wala akong maiaabot. Sabi ko sa kanya, Josie, wala kang dapat ipaliwanag. Yung ibibigay mo ron, ako na maglalagay sa sobre. Binasa ko po yun na sign ni Sacred Heart. So hindi na kami nagtalo ng mga kapatid ko. It can be very difficult dahil I don't know how I can phrase this, but I'll put it straight. Isa sa pinaka-kontrobersyal na ahensya ng gobyerno ay DOH. How did you survive? Malinaw ang aking dapat gampanan sa aking panunungkulan sa iba't ibang opisina. At ako naman ay sabihin na nating sumasabay sa agos, subalit may preno tayo, kailangan ko rin magsalita. Doc, kahit saang organisasyon, kahit saang community, may mga taong nagkakagusto sa atin, may mga taong hindi nagkakagusto sa atin. How did you handle that as a public official? Lalo na internally sa DOH. Alam mo, Tito Boy, isa sa pinagmamalaki ko, wala akong inaway. Bagamat maraming umaaway sa akin. Bagamat, Tito Boy,
sinasabi ko rin sa iba na hindi ako mabait, hindi ako santo, may hangganan. Kung magkakamali kayo, sabi ko sa mga tao ko, pagtatanggol ko kayo. Pero sa atin, pag-uusapan natin. Kasi may dapat tayong matutunan sa pagkakamaling yun. Kasi para sa akin, Tito Boy, pag mali, mali. And maririnig na nila talaga na yung nasa isip ko, nasa puso ko, pararating ko talaga. Mula sa paninilbihan sa gobyerno, mula sa paninilbihan sa taong bayan, sa pamamagitan po ng Department of Health, ikaw ngayon ay bahagi. You're the second nominee of HEAL PH Party List. Bakit niyo po pinasok ang party list? Unang-una, kung may pagbabago na kailangang maganap, ito ay sa pamamagitan ng magbibigay ka ng serbisyo. Nagbibigay pa rin ako ng serbisyo, kaya lang hindi na katulad nung ako ay nasa Department of Health lang. Wala na akong access sa mga resources. Pero ako ay nakapagbibigay pa rin ng serbisyo sapagkat ako na may naiimbita para magbigay ng mga makabuluhang impormasyon sa kalusugan. Ang pangalawa naman ay kung may advokasya ka. Ito ay yung para bang anong pinaglalaban mo. Kumakatawan ako sa mga boses ng marami na sa tingin ko ay hindi nila alam ang kanilang karapatan sa kalusugan at panahon na para malaman ng mga tao na yung karapatan nila yun. Halimbawa, Tito Boy, alam mo ba na sa Universal Healthcare Act na pinasa noong 2019, bawat isa sa atin ay dapat nakamatch sa isang healthcare provider sapagkat ito ang paraan. Anong ibig sabihin ng nakamatch? Ibig sabihin, nasa listahan ka ng doktor na yun. Kumbaga sa yun ang family doctor mo. Right. Sa madaling salita, parang family doctor mo. Hindi alam yan ng mga kababayan natin. Kaya ako pinagbibigay alam dito. Kasi alam nyo ba, sa bawat malalagay sa listahan yon at pag pumunta kayo sa website ng PhilHealth, nakalagay doon yung mga accredited consulta package provider, magbibigay ang PhilHealth sa bawat nakalista doon ng 1,700. Kung titingnan nyo, maliit na pera to. Subalit, ang kapalit noon, libreng diagnostic test, libreng mga gamot, yung pangkaraniwang kailangan nyo para hindi na kayo pumunta sa ospital. Kasi prevention is better than cure. Okay. Ngayon, pinapakialaman na rin yan ng PhilHealth. Bangamat yan ay nasa public health domain ng Department of Health. Yung kasi ang hatian ng dalawa. Tama. Pero Doc, was it an easy, difficult decision for you to get into politics from your job as a doctor in the Department of Health? Nag-a-adjust pa rin ako. Subalit, nagbibigay sa akin ng inspirasyon ay sapagkat nakapag-ikot-ikot na rin tayo. Pare-pareho yung daing eh. Sabi ko sa sarili ko, kung itong party list na to ay talagang maibibigay kung ano man na ipangako niya. Katunayan, Tito Boy, 3 lamang yun eh. Number 1, yung unlimited medical services. May health card ito. May health card yun. Kasi yun ang parang magiging guarantee mo. Pangalawa, kahit ka may health card, wala ka namang mapupuntahan. Tapos yung pupuntahan mo, sira-sira na, walang kuryente, walang tubig, wala yung mga doktor, walang kagamitan. So, kung anong meron, ayusin natin. Ang kulang lang doon, merong network. Para nang sa ganun, ay kung wala dito yung serbisyo, Dapat meron sa isa. meron dito. Okay. Ang sikreto ron, Tito Boy, making arrangements. Alam mo, Tito Boy, may nagtanong sa akin, hindi namin maintindihan yung make arrangements. May buntis. Okay. Nagpre-prenatal check-up. Na-detect na delikado ang kanyang pagbubuntis. Nung kagampan niya, bigla siyang sinugod sa health center. Ang making arrangements, kilala na siya, nandiyan na ambulansya, ihatid na sa ospital, meron na siyang kwarto, meron na naka-standby na dugo, dadalhin na siya sa delivery room, at ililigtas yung mag-ina. So, making arrangements, nakahanda na yung plano. Yung pangatlo naman, Doc, ay... Yung pangatlo, sapagkat ito ay mangangailangan ng pondo, sisiguraduhin natin na napupunta sa tama yung pondo. Sapagkat kung kukonti lang yan, mapagkakasya mo at maganda pa rin ang resulta. Ayaw natin magkaroon ng isang sitwasyon, ganito na nga yung pondo,
napupunta pa sa maling kamay. At yan nga, sinabi natin na hindi dapat mangyari yan. Mananagot ang gumagawa ng hindi tama. Para sa amin po, yan ay non-negotiable. Itong strict na sinasabi niyong accountability. Napakadaling tandaan po, pag tinatanong, ngayon napapakinggan ho kita, Doc Eric, ngayon natatandaan ko na po kung ano ang gagawin ng Heal PH. Una ay yung sinasabing may health card tayo. Ang health card na yan, anli po ang medical services. Napakadaling maintindihan. Pangalawa naman po ay yung health infrastructure, na ibig sabihin ay kung ano ang nariyan ay makikipag-coordinate lamang tayo, magne-network, you make arrangements. Make arrangements. Oo, ay matutupad yung inyong adhikain nga na mapagsilbihan ang taong bayan. Pangatlo, kung ano ang pera na nakalaan para sa kalusugan ng bawat isa sa atin, ay dapat mapunta doon. At kung sino ang magnakaw, ay you will hold them accountable. Tama So yan, napakaklaro, Tito Boy. tatlong bagay ang ipinapangako sa atin ng Heal PH. Doc, sa balota ba sa darating na eleksyon, alam ko shading, hindi ba? Ano namang numero ang Heal PH? 152. Maganda naman, Pag marunong kang mag-add, 152. 8 yun. 1 plus 5 plus 2, 8. Oo, napakaswerte dahil infinite ang serbisyo, infinite, walang unli ang pagmamahal. Sino pa ang mga ibang kasamahan niyo po dito sa Heal PH? Ang unang nominee po ay ang anak ng dating Secretary of Health at Senator ng ating bansa, si Dr. John D. Flavier. Na anak ni Dr. Juan Flavier na idol ho ng sambayanan. Ako, idol ko yun. O kung Oo. matatandaan ng lahat, pag sumigaw na siya ng let's do it, yun na yun. Oo. Talagang pipila na para magpabakuna yung mga bata. At ngayon, dito po sa Heal PH, ang isinisigaw ay yun pa rin, let's do it, pero may sisigaw dagdag. mo. Again. Ayun! So let's do it Again. again. Napaganda. That's 152 sa balota. So, si Dr. Flavier, John D. Flavier, ang first nominee. Pangalawa ho kayo. Ang pangatlo ay ang dating Undersecretary ng DNR, isang general, si Benny De Leon. Oh, okay na. Ang dinig ko rin ay napakaganda ng record sa serbisyo sa bayan. Tama yun, sapagkat sila naman ngayon ay nagre-reach out sapagkat yung mga kawal po natin ay hindi naman healthy parati yun. At may mga ospital din sana. Ay ayaw nating maiwan sila. Okay. Oo. Doc Eric, ano ang iyong mensahe? Ano ang iyong pakiusap sa sambayanan? Go ahead. Okay. Kami pong Heal PH Party List 152 ay bago. Marahil ay meron kayong pagdududa o kayo naman ay sabik na sabik kayo ngayon na kami po ay palarin na maging miyembro ng bagong kongreso. Tinatanong nga ako, Tito Boy naku, baka pangakong mapapako yan. Pangarap na mawawalan parang bula. Masyadong aspirational yan, Dr. Tayag. Imposible. Yung tatlo nyo, imposible raw yung tatlo. Ang sabi ko naman, if your dream is not big, then it's not a dream. We should dream. Karapatan po natin yun. Ang magandang kalusugan, magiging magandang buhay, at pag magandang buhay, may peace of mind tayong lahat. Tama. Doc, bakit mahal mo ang bayang ito? Mahal ko ang bayan sapagkat araw-araw, ang bawat isa sa atin ay mangangailangan ng tulong at kung hindi sila matutulungan, parang hindi ako makakatulog, Tito Boy. Totoo yan. At ito namang natutulungan natin ay hindi lamang yung mahirap. Sapagkat alam mo, Tito Boy, kahit mayaman ka, mahirapan ka, nakita ko yan sa COVID Mayaman ay biglang naghihirap din. So, bawat isa sa atin sabihin natin na tayo nakakaangat sa buhay, baka bukas paggising mo, wala nang lahat yan. Sapagkat mahalaga ang kalusugan. Pag sinasabi sa iyo, Doc Eric, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ng Heal PH? Ano ang kasagutan? Gusto ko, healthy ka. Maraming salamat. At
Ano po ang inyong isinisigaw? Ako ang sasagot. Let's do it! Again! Doc Eric, maraming salamat. Mabuhay po kayo at mabuhay Maraming ang Heal salamat. PH.